Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA Doubleheader Wednesday na kung saan gaganapin nga sa Ninoy Aquino Stadium. Sa 4:30 maglalaban ang number 7 na Rain Orchard Elasto Painters kontra sa Northport Batang Pier sa number 5 spot. Ang standing ngayon ng Northport Batang Pier ay 4 win and 3 losses. Samantala ang Rain Orchard naman 4 win and 4 losses. Apat na sunod na panalo na nga ang Rain Orchard Elasto Painters. Samantala ang Northport Batang Pier dalawang sunod na pagkatalo, kaya inaasahan babawi talaga ang Northport. Samantala sa second game sa 7:30 ganun pa rin sa Ninoy Aquino Stadium maglalaban ang Magnolia Pambansang Manok Templados nasa number 4 spot, samantalang ang Bossing naman nasa number 9 spot. Ang standard or ang standing ngayon ng Magnolia ay 3 win and 2 losses, samantala ang Blackwater Bossing 3 win and 4 losses. Matatandaan nyo, ayon nga kay Idol Snow Badwa at sa kanyang kuliglig, meron mangyayaring isang trade na anytime ay posibleng aprobahan na ng PBA Commissioner's Office. At ito nga ang pag-a-acquire ng Magnolia Pambansang Manok Templados kay Stephen Holt. Ultimo, si Idol Snow Badwa ay nagulat sa nasabing update ng kanyang kuliglig dahil hindi inaasahan na ang Magnolia ay kukunin nila si Stephen Holt. Ang destinasyon talaga daw nito, it's either SMB or Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman hindi katakataka na kinuha ng Magnolia Pambansang Manok Templado si Jeric Balanza na alam natin na puro guard na ang Magnolia dahil idadaan lang pala itong si Jeric Balanza sa Magnolia Pambansang Manok Templados at ang destination talaga nito ay Terra Firma Jeep kasama sa package para makuha si Stephen Holt. Nagtataka rin si Idol Snow Badwa kung bakit ang Converge Fiber Xers at ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay nagkaroon na trade na alam naman natin na ang Magnolia at ang Converge Fiber Xers ay mayroong hidwaan ito. At bakit ito nagkasundo? Tiyak mayroon na magaganap na gentleman agreement. Ayon nga mismo yan kay Idol Snow Badwa dahil hindi naman talaga kailangan ng Magnolia Pambansang Manok si Stephen Holt. Kinakailangan kasi ng Magnolia Pambansang Manok ng isang big man na makakatulong kay Ian Sanggalang. At ayon nga kay Idol Snow Badwa, isang posibilidad na mangyayari na ang Terra Firma Jeep, rather ang Magnolia Pambansang Manok Templados at ang Converge Fiber Xers ay mayroong gentleman agreement. Ibig sabihin, kukunin lang ng Magnolia Pambansang Manok Templados si Stephen Holt sa Magnolia, idadaan lang ito at ibibigay ito papunta sa Converge Fiber Xers na matagal na rin interesado talaga ang Converge Fiber Xers at isasama daw sa package si Calvin Abueva. Alam naman natin na matagal na ang interesado ang Converge Fiber Xers na makuha si Calvin Abueva pero hindi ito kinakagat ng Magnolia Pambansang Manok Templados dahil ayaw nga ibigay ng Converge Fiber Xers si Justin Arana na gusto ngang makuha ng Magnolia Pambansang Manok Templados. Ito na nga, ayon nga mismo kay Idol Snow Badwa, isang malaking posibilidad na ang gentleman agreement ay pagpapahiwatig na nagkasundo na ang dalawang kampo. Ibibigay nga ng Magnolia Pambansang Manok Templados si Calvin Abueva at Stephen Holt papunta sa Converge Fiber Xers at kapalit dito ay si Justin Arana na malaking posibilidad na magiging legitimate big man ng Magnolia Pambansang Manok Templados. At take note ha, hindi lang ito matatapos sa ganito dahil malaking posibilidad na papayagan na ng Magnolia at ng SMC team na makukuha nga ng Converge Fiber Xers ang number 1 pick sa paparating na PBA draft, which is ang target niyang kunin ng Converge Fiber Xers ay si Justin Arana. Ang nasabing gentleman agreement na nag-a-agree na ang bawat kupunan ng Converge Fiber Xers, Magnolia at ang Terra Firma Jeep ay malaki ang posibilidad na ibibigay na nga nila ang number 1 pick sa Converge Fiber Xers.
at sa kapalit nito, ibibigay ng Converge Fiber Xers si Justin Arana. At take note, isa itong paghahanda sa posibleng pagbabalik sa susunod na konferensya ng Converge Fiber Xers. Alam naman natin na lugmok na ngayon sa pagkatalo ang Converge Fiber Xers na sa huli sa standing at malabo nang makabawi pa para makapasok sa playoffs. Pero naghahanda na nga ang Converge Fiber Xers. At take note, hindi lang ito ang posibleng pasukin na mga trade negotiation ng Converge sa mga susunod na araw dahil naghahanda ang Converge na makabalik sa next conference which is ang Commissioner's Cup na posibleng magpabulaga sa lahat ng mga kupunan at malaking posibilidad na magbabago rin ang head coach ng Converge Fiber Xers dahil si Coach Alden Ayo napapabalitang magbabalik na muli sa Litran at hahawakan ang Litra Knights. At malaki ang posibilidad na ang Converge Fiber Xers ay tinitipon na ang mga kapangpangan players na mga handler or ang dating hawak ni Governor Pineda. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga ba itong ituloy ng Magnolia at ng Converge Fiber Xers? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Julius Roche, Ronald Bersbedad, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon Family. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare na din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.